Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. At dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Putok na putok to. Mamamaalam, sabi ni Jingle. Yari tayo dyan. Eto muna tayo kay Ted Filon bago tayo. Sa lahat pala nang hindi pa nakasubscribe dito kay Pinas Trending Now TV, mag-subscribe na po tayo guys. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. No? Pinakamalupit po na pahayag laban sa anong tawag dyan? Maharlika Fund. Ay eto pong ginawa ni Ted Filon. Yung unang bahagi lang ha. Teka lang po. Diyan po lalabas ang totoo. Totoong rason kung bakit po kinakailangan ito. Ngayon mga kapatid, kung ikaw, totoong gaganap sa iyong papel. Pero hindi di ba? Kahit na po gaano pa ho, kahusay, katalino, yung mga sinasabi po ng mga kumukontra dito, hindi na pakikinggan kasi wala. Galit na galit ang Filon. Ted Filon, galit na galit. Anong pinag-uusapang prinsipyo? Wala nang pinag-uusapang katalinuhan. Ang pinag-uusapan dito, sa anak ko, kaalyado. Mawalang ganang lang, hindi ba? Yun na po ang usapin dito. At the end of the day, sige, magdebate kayo na magdebate. Ito na talaga ang boto ko dito kasi kaalyado ako. So kumbaga po, tapusin na natin ito. Total naman, bubabutahan din tayo dito. Talo din kayo. Ganun na po iyon. Kaya nga sabi ko nga, di ba sabi nga po ng kaibigan ko, wala ho talaga tayo magagawa. Kasi po, mawalang galang lang, ang mga tuta ay hindi kailanman magiging tigre. Tuta nga eh. Kailan pa naging tigre ang tuta ang aso? Bagamat minsan sila naglilistulang ahas o buhaya. Matindi po yung mga binitawan ni Ted Filon na yun, no? Grabe magparatang si Ted Filon. Galit na galit. Gigil na gigil. Ha? Putyang tindi. Ulitin ko lang po yung bandang huli ha, kasi hindi ko na kayang ulitin yung drama niya. Ha? Yung bandang huli na lang po ang mauulit natin. Pero naunawaan niyo ibig niya sabihin, gigil na gigil si Ted Filon eh. Ang tindi ng utak mo, Ted Filon. Ano wala yun? Yung tuta ay kailanman di magiging tigre. Yan ang tandaan ninyo. Utak. Gigil na gigil si Ted Filon. Parang magkano ba tinalo? Ulitin lang natin. Ang tuta kailanman di magiging tigre. Utang talino mo, Brad. Lap. Oo nga. Talagang hindi magiging tigre ang tuta na yan. Kasi habang buhay yan magiging aso. Yung tuta din magiging aso. Aso pa rin yun. Pit mo ulo mo at nang maayos natin yung sombrero mo. Yan po ang pinakamalupit na narinig ko. No? Ang tigre, ang tuta, kailanman hindi magiging tigre. Ang tindi. Pinakamulapit po sa lahat. Wala po ako naintindihan. Oo, kahit ako wala rin. Parang walang katotohanan. Pare-pareho. Parang si Lenny lang magsalita eh, no? Ang tindi. Ang tigre. Hindi. Ang tuta, hindi raw pwede maging tigre. Hindi niya pa direktahin eh, no? Nagpapakalalim kayo, wala. Wala. Oo. Yung pagiging malalim na yun, wala namang ibig sabihin yun. Kailan pa magiging tigre ang tuta? Yung tuta magiging ahas, kailan pa nangyari yun? Laman-laman yung sinabi mo. Ang tuta, hindi raw pwede maging tigre. Walang katuturan. Alam nyo, ito po problema eh, no? Okay. Inano po ng Senado, no? 19-1-1. So, 19 po ang pabor. Yung 1 po tutol. 19 pumapabor sa Maharlika Fund. Yung isa po kaisa-isang tumutol si Rizal Tiberos. Sasabihin nyo, bakit nasan si Coco Pimentel? Yun na nga po hinahanap. Yun nga po ang hinahanap ng mga kakamping at mga dilawan. Nasan si Coco Pimentel? Matapos tutulan ng tutulan ni Coco Pimentel, ha? yung Maharlika Fund, pagdating na ng botohan, wala na po si Coco Pimentel, anak ng tinapay. No? Iniwan nyo na naman nag-iisa si Rizal Ontiveros. At si Nancy Binay po ay hindi po nakita. Ay, nag-abstain po. Abstain. Ang tagal tinututulan, no? Ginambala niya yung matindi po yung paggambala ni Ted Filon, ni Coco. Oo nga, di pa tayo nakasubscribe dito guys. Mag-subscribe na po tayo.
para update tayo sa lahat ng bagong ilalabas ng mga video. Pimentel sa debate, no? Siya yung question ng question, bakit hindi dapat ipasa yung Maharlika Fund? Pagdating ng butuhan, absent, parang si parang si Sasot lang pala yung si Coco Pimentel. Antindi. Antindi. Pag panahon na ng eleksyon, tsaka kung kailan kailangan yung boto nyo, wala kayo. Wala. Kaya naghihinanakit na naman, iniwan na naman daw sa ere si Ray Sauntiveros. Okay. Matagal na po natin pinag-uusapan tong Maharlika Fund, pero siguro last na natin to, no? Ang puna ko lang po rito sa lahat ng kakamping dilawan at lahat po ng tumututol sa Maharlika Fund, no? Parang ano, no, parang ang botohan na naganap, parang pabor ba kayong nakawin ng Maharlika Fund o wag na, pabor ba kayo parang ang negative talaga kagad, eh, no? Hindi po kami na-inform. Ito po katotohanan, no? Hindi po kami na-inform. Teka muna, baka makalimutan ko lang po. Ang dami pong kumakalat po ngayon sa Twitter, no? Napareact ako, eh. Nagulat ako na marami rin po palang hindi nakakalam. Nagulat talaga ako, sabi ko. Alam niyo po, ang dami pong hindi nakakalam ng si Senator Lito Lapid pala, senador pa. Nakita raw nila sa plenaryo. Uy, nariyan si Lito Lapid. Senador pa pala yan. Oo nga, no? Wag niyo naman pong maliitin, no? Isa po sa pinaka-hardworking na senador, si Lito Lapid. Kung ipagpawalang ano niyo na po, no, baka kinakantsawan niyo po si Lito Lapid, na walang ginagawa. Gumagampan lang po siya ng kanyang tungkulin dahil siya po ang chairman ng Komite de Silencio. Kaya po hindi niyo naririnig. No, wag po kayong mang-insulto. Kayong mga kakamping kayo, mga dilawan, no? Wala na kayong ginawa kundi insultuhin niyo si Lito Lapid. Gumagampan po siya ng trabaho niya. Chairman siya ng Komite de Silencio. O ano kayo ngayon? Okay, punta tayo rito sa Maharlika Bill. Pero bago 'yan, happy birthday pala muna sa ating Vice President Sara Duterte, na number 1 ngayon sa survey. At marami pong naghihimutok. Naghihimutok po sila kasi na-realize nila, no, na kahit na anong kampanya ni Maravillas laban sa mga Duterte, number 1 pa rin pala si Sara Duterte sa survey. Anak ng tinapay, hindi tumatalab. Parang yung pampagandang tinitinda mo. Ayan, nga pa pala, no? Mawalang galang na po, maganda yung sinabi ni Xiaomi. No, si Lito Lapid po. Hindi totoo po 'yun. Totoo po na marami nagtataka ngayon. Akala po ng mga tao. Ang tanong po nila, senador pa ba si Lito? Nakita nila sa plenaryo yung magbubutuhan na tungkol sa Maharlika Fund. Naroon si Lito Lapid, anak ng tinakala nila guest. Dahil siyempre katropa niya. Happy birthday po sa number 1 presidential ng 2028. Marami pong nagtataka, no? Bakit naman ang aga ng pa-survey na yan? Hindi niyo pa po pala alam? Yan po ay pa-happy birthday kay Sara Duterte. yung mga sumasama po ang loob, yan po yung mga nangangarap na meron silang ilalaban kay Sara Duterte, no? So malinaw na po. Sara Duterte yan versus Raffy Tolfo. Okay, balik tayo dito sa Maharlika. Baka po siya Raffy Tolfo, tatakbo kayong presidente yun. Hindi natin alam. Pailon, banat nga. Ang tuta ay hindi kailanman magiging tigre. Galing talaga ni Ted Pailon. Walang katuturan, no? Parang si Lenny pala to si Ted Pailon magsalita. Ewan ko kung bakit sumikat yan. Walang katuturan. Okay, balikan po natin to si yung Maharlika Fund. Nagtataka po ako, no? Bigla pong dumami ang ekonomista sa atin, eh. Tiyak na tiyak po ng mga kakamping at mga dilawan. Una, dalawa po ang presumption nila, no? Ito po, ang Maharlika Fund ay malulugi, no? Yun kaagad, malulugi. Tapos ikalawa po nilang presumption na ang Maharlika Fund ay wala ba kung sounds? Meron naman yata. Test mic. Pangalawang presumption, ang Maharlika Fund ay nanakawin, no? At dahil po diyan, yan po actually yung kanilang kasi sa totoo lang po, komplikado po yung Maharlika Fund, eh, di ba? Mga ekonomista po nakakalam niyan, tsaka yung mga matatalinong tao. Nagtaka ko, alam lahat ng mga kakamping at mga dilawan na yan ay ikapapahamak ng Pilipinas. Babagsak ang Pilipinas dahil diyan sa lintik na Maharlika Fund na yan. Wag daw sisisihin. Wala naman pong maninisi sa inyo, eh. No?
wala po kayong silbi. Sa mga kakamping at dilawan, huwag po kayong mag-alala. Pag hindi po kumitang Grabe si Kabadong, ano? Grabe magsalita. Maharlika Kabil, wala pong magsisisi sa inyo. Wala po kayong katuturan, no? Wala na po kayong silbi sa buhay. Sa totoo lang po, no? Atake na naman kayo na atake. Hayaan nyo po yung Maharlika Kabil. Hindi nyo naman po alam yan eh. Ayun nga, nagsalita na si Sulita Monsudo. Hindi naman po niya sinabi na babagsak yung Maharlika. Hindi ba? Ano ang reklamo ni Pailon? Hindi ko rin alam. Ang reklamo niya, yung tuta daw hindi magiging hindi magiging, ano tawag doon? Tigre. Natuwa lang ako kasi naalala ko si Lenny sa kanya. Yung mga walang katuturan. Oo. Okay. Mga walang katuturan na basta makapagsalita lang. Meron na po, batas na po yung Maharlika. No? Magiging batas na po yan kasi syempre, pagsasamahin pa. Malapit na po maging batas dahil aprobado na sa dalawang house. Pag batas na po ba yan, wala na po kayong magagawa. Yan talaga trabaho ng Senado at mga congressman eh. Di po ba? Ngayon, kung sigurado kayo na ang Maharlika Bill, ito pananaw ko dyan, no? Kung talagang sigurado kayo, hindi ba kayo matutuwa na babagsak yung Maharlika Bill? Hindi ba kayo Bill, Maharlika Fund? Hindi ba kayo matutuwa na nanakawin yan, meron kayong issue? Alam niyo kung bakit kayo hindi natutuwa? Kayong mga kakamping at mga dilawan? At yung mga iba pang kontra? Kaya hindi kayo natutuwa sa Maharlika Bill dahil sa yung mga pinuno nyo, no? Alam nila na baka magtagumpay. Alam nila na pwedeng magtagumpay, may chance na magtagumpay. At pag nagtagumpay, credit yun sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Yun ang kinatatakot nila. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.